Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw ng paghahanda. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverendo Padre Danichi V. Magsitayo ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Laetare, na mula sa wikang Latin nang ibig sabihin ay magalak. Inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako at isa siyang amang nagmamahal at nagpapatawad sa ating lahat. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo
na sa pamamagitan ni Kristo, itinuturing tayo ng Diyos bilang mga kaibigan. Hindi na kaaway, at hinirang niya tayo upang akayin pabalik sa Kanya ang mga tao. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa paghirang ng Diyos sa sinumang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang puso o kalooban at hindi ang panlabas na anyo ng tao.
Ang pamantayan ng Diyos ay hindi katulad ng pamantayan ng tao. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Hese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog, at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisitlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pangino'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainang na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang hunlang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarako. Sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadilimang dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, inaasahan tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon ay nasa liwanag kayo.
Sa Panginoon nabubuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tao. Naliwanagan sapagkat ang ibinunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti. Sa totoong pag-aaral ninyo kung ang kalugod-lugod ng Panginoon. Huwag yung makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay ng walang magandang ikabubunga. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila sa kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw ay natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay, at liwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at pagbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na siya. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan. Iyan nga. Hindi. Kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag
araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos, at ngayon ay nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya ay isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya ay itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako ay manampalataya sa kanya." "Siya ay nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi, pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Gaya ng nasabi ko kanina, sa simula ng misa, tayo ay nagdiriwang ng linggo ng Laetare. Sabi nyo nga po, Laetare. Yan. Salitang Latin ng ibig sabihin ay magalak. O sa Ingles, rejoice. Magalak. No? Kaya kung mapapansin ninyo, kulay rosas ang aking suot sapagkat ito'y kulay ng galak. Pakitingnan nga yung katabi ninyo. Mukha bang nagagalak? Ha? Masaya ba kayo ngayon? Wow. Kahit mataas ang gasolina? Oh, wow. Wala naman kasing sasakyan no? Pero kahit wala, apektado tayong lahat. No? Kasi yung kuryente, tataas. No? Kaya ang saya-saya ng mga electric ang sasakyan, akala nyo, tataas ang kuryente. No? Tataas ang tubig. Tataas ang bilihin. Bakit? Lahat yan. No? Ginagamitan ng transportation. No? 'Di ba? Tataas. Masaya pa ba? Ayun na. Pinaalala mo kasi, Father, masaya na nga no? Pinaalala mo pa. No? Talaga naman, sa panahon ngayon, ang hirap maging masaya. Ang hirap maghanap ng galak. Sa dami ng pinagdadaanan. No? Merong hiniwalayan. Meron ba? Matagal na, Father. Merong may sakit. Meron? Meron. Merong gipit. Meron? Siyempre, no? Bakit? Sweldo na. Ubus na. Nung Biyernes pa. No? Dumaan lang. No? Ang daming dahilan para hindi maging masaya. Pero ang ating mga pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng 3 payo para matutong makakita ng galak. Magkaroon
ng galak. 3 bagay. Una, tumingin sa puso. Sabihin nyo nga po, look into the heart. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Samuel at kung paano siya inutusan ng Panginoon na mamili ng bagong hihiranging hari. Papalitan na kasi si Haring Saul at inutusan si Samuel mamili ng hari. Pinapunta siya ng Panginoon sa bahay ni Hese. O take note ha. Ang mamimili ang Panginoon. Inutusan niya si Samuel. No? Si Samuel makakapamili kung susundin niya ang ang Panginoon. 'Di ba? Kasi sino mamimili? Ang Panginoon. Para tama ang kanyang mapili, dapat pakinggan niya ang sasabihin ng Panginoon. Pumunta si Samuel sa bahay ni Hese. Si Hese may mga anak na lalaki. Ang anak na lalaki ni Hese ay 8. 7, hinarap, pinaharap kay Samuel. At sa 7 iyon, nakita niya agad si Eliab. Bakit ba hindi? Ang tangkad, makisig, magandang pangangatawan, di ba? Macho. Oh, pwedeng maging hari, pwedeng maging pinuno. Bakit ba hindi mapipili? Ngunit, nang pipiliin na ito ni Samuel, sinabihan siya ng Panginoon, binulungan siya ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinihirang ko. Ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Ang galing, no? Ang galing ng Diyos. Ganyan tumingin. Tinitingnan ang puso. Hindi ang panlabas na anyo. Kaya nga, sabi ni Samuel, meron ka pa bang isang anak? Wala kasi dito eh. Wala sa 7. Tinawag si David, na noon ay nagpapastol. Si David, ano itsura? Maliit. Siguro cute-cute ni David, ang liit, no? Pero sabi sa pagbasa, malakas, no? Maaganda ang kalusugan. At siya ang hinirang ng Panginoon. Siya ang hinirang na papalit na maging hari. Siguro, kung ganito tayo mamili ng hari, kung ganito tayo mamili ng pinuno, ng mga namumuno, siguro sana masaya tayo ngayon. Tama? Paano ka ba namili? Oh, masaya ka ba sa napili mo? Hello? Tingnan mo, di kayo makasagot. Bakit? Kasi tinignan mo yung kanyang pangako. Ano pangako nung pinili mo? Magiging 20 ang bigas. Ayun. Halos 100 na ang gasolina, paano? Tingnan mo, di ba? Pag namili kasi tayo, panlabas na anyo. Sinong sikat? Sinong magaling? Sino yung matapang? Tingnan mo yung puso. Minsan magaling lang magsalita yung mga yan. Pero tingnan mo ngayon, masaya ba tayo? At ganun din, kung mamimili ka ng mapapangasawa, masaya ka ba ngayon? Hello? Ba't di kayo makasagot? Wala na, Father. Naubos na yung saya ko. No? Kasi, tiningnan mo, ang pogi. Sikat noon. Ano nakita mo dyan sa asawa mo? Pinili mo eh. No? Hindi mo tiningnan muna yung puso. Father, paano ba namang hindi? Ang yaman. No? Ang yaman. Pinakasalan ko na. Sayang. No? Hindi mo alam. Galing sa pamilya naman yung yaman. No? Hindi mo tinignan, tamad. No? Hindi mo tinignan yung puso. Father, paano ko ba makikita yung puso? No? Siyempre, kikilalanin mo.
'Di ba? Kikilalanin mo, alamin mo yung laman ng puso. Ang pupuntiryahin mo, puso. Hindi. Nabighani ka sa mga matatamis na salita. Hello. O ngayon, wala nang salita, 'di ba? Puro mura na lang yung naririnig. Ganun no? Kung magdidesisyon ka, tumingin sa puso. Kasi pag nakita mo ang puso, sigurado, hindi mawawala ang saya. No? Kaya, kung hindi ka masaya ngayon sa asawa mo, balikan mo na lang yung puso mo. Balikan mo noon, nung pinakasalan mo. Mahal na mahal mo yan noon, di ba? Patay na patay ka dyan, di ba? Yun na lang. No? Pampalubag loob. No? Noon man lang magkaroon ka ng konting saya. No? Nung araw, ang pogi niyan eh. No? Napagod lang at nagbisyo, kaya ngayon, ganyan na. No? Balikan mo na lang. No? Para magkaroon ka ng saya. Para masayahan, marunong o matutong tumingin sa puso. Pangalawa, tinuturuan tayong tumingin sa liwanag. Sabihin nyo nga po. Ito naman, tamad. Tumingin sa liwanag. Liwanag lang. Mamaya, kaya nakakalimutan di ba? Look into the light. Ano yung una? Pangalawa. Yan, ganyan macho. Look into the light. Kumpletuhin mo. Sa ating ikalawang pagbasa, binibigyan ng kahulugan ni San Pablo ang liwanag bilang sanhi ng lahat ng kabutihan at katotohanan. Source of all goodness and truth. Kaya nga, pinaaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Efeso na mamuhay bilang taong naliwanagan dahil wala na sila sa kadiliman. 'Di ba? Pag ang tao nasa dilim, pag ang tao ay nasa kadiliman, kadalasan may ginagawang kasalanan. Kung wala naman, kadalasan naghihirap, nagdurusa, 'di ba? Yan yung ating definition ng kadiliman. Kaya nga, si San Pablo, tinuruan niya yung mga taga-Efeso. Nilapit niya si Jesus. Pinakilala niya si Jesus bilang liwanag. Sanhi ng liwanag. At ngayon, kilala ninyo si Jesus, huwag na kayong bumalik sa dilim. O tuwing nadidiliman kayo, tumingin kay Jesus. Di ba nga sa English, sinasabi natin, look at the bright side. Di ba? Narinig nyo na ba yon? Kapag madilim ang paligid, look at the bright side. Kapag madilim ang pinagdadaanan ng pamilya, look at the bright side. Kapag nahihirapan, ano sinasabi? Look at the bright side. Ano ibig sabihin nun? Tumingin ka. May liwanag dyan. Hindi ba? Tumingin ka. Tingnan mo yung liwanag. Sa mga estudyante, mahirap mag-aral. Tama? Low. Mahirap? Pagtamad ka, mahirap. Pero look at the bright side. Ano ibig sabihin nun? Tingnan mo. Gagraduate ka. Tingnan mo. Kahit mahirap, mababago buhay mo. Dahil dyan sa pag-aaral mo. Kung meron kang pinagdadaanan, tingnan mo yung liwanag. At kung di mo makita yung liwanag, tumingin kay Jesus. Siya ang magpapaliwanag. Kapag nalalabuan, nadidiliman, hindi naiintindihan ang nangyayari sa iyong buhay, tumingin sa liwanag. Tumingin kay Jesus, siya ang magpapaliwanag. At pangatlo, para magkaroon ng galak, ng saya, tumingin sa kabutihan. Sabihin nyo nga, look into the goodness. Ano yung una? Pangalawa. At pangatlo. Yan, ganda, no? Kabisado nyo na. Pag madilim ang paligid, tumingin sa tatlong yan. Panghuli, ang ating ebanghelyo, tinuturuan tayong tumingin sa kabutihan.
Narinig natin ang kwento, pinagaling ni Jesus ang isang bulag. Bata pa lang, bulag na siya. Isang araw ng pamamahinga. Kapag ikaw ay bulag, nung bata ka pa, may nakikita ka ba? Kapag ikaw ay bulag, simula pagkabata, may nakikita ka ba? Meron. Ano nakikita mo? Ayun, meron. O, tingnan mo. Kayo agad nakikita nyo, wala. Di ba? May ganyan eh. Iba tumingin eh. O, ang tingin ko, may nakikita. Ano nakikita? Dilim. Ano nakikita? Itim. O, iba yung ganun eh. Iba yung walang nakikita. No? Negative agad. No? At gaya ng ating ebanghelyo, yung mga Pariseyo, bulag ba sila? Hello. Yung mga Pariseyo, bulag ba sila? Literal, hindi. Kasi nakikita nila si Jesus. Ano nakikita nila? Si Jesus na nagpapagaling. Si Jesus na nangangaral. Si Jesus na nagpapalaya sa mga demonyo. Si Jesus na tumutulong sa mga nangangailangan. Nakikita nila yon. Pero, naniniwala ba sila kay Jesus? Sinong tunay na bulag? Yung bulag na ipinanganak pagkabata o yung mga Pariseyo na nakikita si Jesus pero hindi nakikita ang kabutihan ni Jesus? Yung bulag, isang beses lang niyang nakita si Jesus. Kailan yon? Nung namulat na yung mata niya. Nung pinadilat siya ni Jesus, isang beses lang. At anong ginawa? Siya'y nanampalataya. Samantalang yung mga Pariseyo, ang dami ng ginawa ni Jesus na kabutihan, ang dami ng ginawa ni Jesus na kababalaghan, pero ni isa, hindi nila nakita ang kabutihan ni Jesus. Ano nakita nila? Yung kasalanan ni Jesus. Ano daw kasalanan nila? Sumusuway sa batas. Nagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Marami sa ating ganyan. Ang bilis makakita ng pangit, ang bilis makakita ng hindi maganda, ng masama sa kapwa. Pero ang maganda, ang mabuti, hindi natin nakikita. Hindi ba? Pakitingnan nga yung katabi mo. Ano nakita mo? Ganda. Pogi ba? Oh, di ba? Father, parang yung lipstick niya hindi bagay, no? Ganun agad ang komento natin eh, 'di ba? Parang kahapon yung last day na ng ating Lenten pilgrimage, no? Second batch, no? Sabi ko, 'di ba, may kasamang lunch, 'di ba? Habang kumakain, no, nag-iikot-ikot ako, no? Syempre, ine-entertain natin yung mga sumama, lalo na hindi natin kaparokya, no? Tinatanong, "Oh, kamusta yung pagkain? Masarap ba?" Father, mamantika. Tinignan ko ano yung kinakain niya. Sisig. Pambihira. Siyempre, di ba? Sisig eh. Kamusta, Father? Oh, Father, makolesterol. Tinignan ko kinakain. Lechon. Oh, kamusta? Masarap ba? Father, matabang yung kare-kare. May bagoong lagyan mo, sabi ko. Lagyan mo sang kutsara. Tingnan mo yung tao, no? Ganun agad ang nasasabi. Kung ano yung hindi maganda, ano yung pangit. Hindi na sabi, 399 lang yan. No? Ano pa ba mabibili ng 399 na eat all you can? No? Siguro sabi niya, sana nag-fast food na lang ako. Mas mura pa kaysa sa 399. Well, oo. Tama naman. Pero pag nag-fast food ka, sa fast food, sasabihin mo, ang liit ng manok. Ang lata ng kanin. Yung gravy, maalabnaw. Di ba? Hindi na uubusan. Hindi na uubusan ng nakikita ang pangit. Hindi na nasisiyahan. No? Isipin mo na lang, no? Kung di ka nasiyahan, no? Nakatulong ka na lang sa soledad. May magagamit tayong pondo para sa Holy Week. O isipin mo na lang, at least nakapunta tayo sa Pampanga. Okay, isipin mo na lang, no? Ubusin ko na lang yung juice doon. Yun na lang, di ba? Sulitin mo sa juice o sulitin mo sa ibang bagay. No? Ganun eh. Pag hindi tayo marunong tumingin ng kabutihan, hindi ka maliligayahan.
Alam niyo po, mahigit 20 years ago, no, nawala ang aming negosyo. Macho, makinig ka. Nawala ang aming negosyo. No? Simula pagkabata, iyon ang nagbibigay sa amin ng magandang buhay. Komportableng buhay. No? Masarap na buhay. Yung buhay na kinagisnan mo. Yung buhay na basta masarap, maganda. No? Pero isang araw, nawala ang lahat. Nawala. Magka-college na ako, hindi na ako makakapag-college, hindi na ako makakapag-kolehiyo sa eskwelahan na akala ko doon ako mag-aaral. Magmula sa private or exclusive, napunta ako sa isang government school, public school. Mabuti na lang, nag-aral ako mabuti. Exempted ako sa entrance exam. Hindi ako pinag-entrance exam. Okay na. Walang bayad. Scholar ako. Libre. Okay na. Hindi ba? Kung ako hindi nakakakita ng kabutihan, siguro magmumukmuk na lang ako. Siguro ayoko na lang. Siguro hindi na lang ako magtatapos, mag-aaral. Pero yung laman ng puso ko, gusto ko magtapos. Gusto ko baguhin ang buhay ko. Gusto ko bawiin ang lahat. Makabawi sa buhay. Yun lang ang laman ng puso ko. Mag-aral, magtapos. Araw-araw akong nagsisimba. Daan ako ng daan doon sa chapel namin. At naisip ko ngayon, after 20 years, kung may negosyo pa rin kami, kung hindi kami nalugi, siguro hindi ako pare. Siguro negosyante ako. Kasi itutuloy ko yung negosyo namin. At yun yung kabutihan nun. Noon hindi ko naintindihan. Hindi namin naunawaan. Pero ang galing ng Diyos. Magbibigay yan ng maliliit na liwanag. Tingnan mo lang. Matutunan mo lang tignan ang bright side. Ang liwanag. Macho, magsasarang negosyo. Hindi ba? Madilim. Pero look at the bright side. Sa huli, makikita mo, maliliwanagan ka. Kung nagmukmuk lang ako, may ligaya ba? Wala. Wala. At ganun din sa inyo. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, tumingin sa puso. Kung hindi mo makita ang puso ng iba, tingnan mo yung puso mo. Madalas, may mga ibang tao na naiinis sa akin. Bakit? Masungit daw ako. Tinitingnan ko yung puso ko. Gusto ko lang naman magturo, magdisiplina. Kaya kahit ganon, nako-console ako. Sige na nga. Babawasan ko na lang yung sungit. Babawasan ko na lang yon. Pero tinitingnan ko yung puso ko, paano ako magdidisiplina? Paano ako magtuturo? Diba? Maraming ganyan. Diba? Maraming dahilan para tayo'y hindi maligayahan. Pero merong paraan para tayo'y makakita ng kaligayahan. Tumingin sa puso, tumingin sa liwanag, at tumingin sa kabutihan. At ikaw ay maliligayahan. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto
at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayong siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay at tayo manalangin at sambitin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Leon, nilang obispo, mga pari at mga diakono sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng mga kadilimang bumabalot sa aming lipunan, katiwalian, karahasan, kasakiman, at iba pa. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang laging manariwa sa kanilang puso at isipan ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o amang mapagmahal, tulungan mo kaming magpahayag ng iyong kagandahang loob at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di na iba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kami ipinanganak nung una bilang alipin ng dating pagkakasala, ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Sa mga nasa labas at di makakaluhod bilang paggalang, lagay natin ating mga kamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa alay kapwa. Sadya, may kapwa ang sarili, dapat kailan ang pagsisilbi. At ang mga ligaya'y nadalisan, at sa kapwa buhay mo ay bawat galing, gamitin sa paglingaw, laging damhin, kung may nangihirap. At tandaan, kaniyang pagmamahalang, una-unang patas ng Iba't sadya, may kapwa ang sarili, dapat mainam ng pagsisilbi. At mamamahal, ligaya'y nananalisan, at sa kapwa buhay mo ay bawat galing, gamitin sa paglingaw, laging damhin, kung may naghihirap. At tandaan, kaniyang pagmamahalang, una-unang patas ng Mga paanyaya, sa darating na March 16 to 18, araw ng Lunes hanggang Miyerkules, ay ang ating Misa Triduo sa karangalan ng kapistahan ni San Jose.
Bukas, araw ng Lunes, March 16, ang ating Misa Triduo ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Wala po tayong misa sa ika-6 ng umaga. Sa March 19, araw ng Webes, ay ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose. Ang ating pong misa ay sa ika-6 ng umaga at ika-6 ng gabi, nasusundan ng maringal na prosesyon sa ika-7 ng gabi. Sa March 21, araw ng Sabado, tayo po ay magkakaroon ng Parish Lenten Recollection. Pagkatapos ng misa sa ika-6 ng gabi, ito po ay pangungunahan ng ating speaker at recollection master na si Reverend Father Raymart de Guzman. Inaanyayahan ng lahat ng ating mga kaparokya at kasapi ng simbahan na sama-samang makinig at magnilay sa gawaing ito. Sa March 23, araw ng Lunes, tayo po ay magkakaroon ng healing mass sa karangalan ni San Padre Pio. Ang ating misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Sa March 27, ay ating ipagdiriwang ang Biyernes Dolores. Tayo po ay magkakaroon ng maringal na prosesyon ng Mahal na Birhen ng Soledad, habang pinagninilayan ang kanyang 7 hapis sa ganap na ika-6 ng gabi. Kaugnay nito, ito rin po ay isang vicariate walk of faith na dadaluhan ng iba't ibang parishioners mula sa iba't ibang parokya ng Bikaryato ng Santo Niño at pangungunahan din ng imahe ng Santo Cristo de Longos. Ang prosesyong ito ay magtatapos sa Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz o Binondo Church. Hinihikayat ang ating mga kaparokya na sumama at makibahagi sa banal na gawaing ito. Sa March 29, araw ng Linggo, ay ang pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Tayo po ay magkakaroon ng misa sa ika-6 ng umaga. Sa ika-8 naman ng umaga ay ang maringal na pagbabasbas ng mga palaspas na magsisimula sa Barangay Hall ng Barangay 274, Zone 25, kanto ng Sevilla Street, Fort Clavel. At magpuprosesyon pabalik ng simbahan na susundan naman ng banal na misa sa ika-9 ng umaga. Malugod pong inaanyayahan ng lahat na sumama at pabasbasan natin ang ating palaspas sa oras na ito. Mayroon pa rin tayong misa at pagbabasbas ng palaspas sa ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Nais ko pong magpasalamat ng personal sa lahat po ng sumama sa ating Parish Lenten Pilgrimage. No? Nakabuo tayo ng 2 batch. Maraming salamat po, lalo na doon sa mga hindi nating kaparokya na sumama pa rin sa atin. No? Malaking tulong po ito para sa ating pagdiriwang ng mga mahal na araw. At inaanyayan ko po kayo next week, next Saturday, March 21, sa ganap na alas 7 ng gabi, ang ating Parish Lenten Recollection. Atin po kayo. Ang ating recollection master ay yung ating viral priest. No? Hindi ko alam kilala nyo si Father Matt de Guzman. May kikilala nyo yung pag nakita nyo yung mukha niya sa Sabado. Makikita nyo, napapanood nyo yun sa Facebook o sa TikTok. No? Atin po kayo. Magandang magnilay ngayong panahon ng Kwaresma bilang ating paghahanda sa mga mahal na araw. Kaya po, require ko lahat ng ating mga servers, lahat ng mga maglilingkod sa mga mahal na araw, attend po tayo ng Lenten Recollection. Bukas po ito sa lahat at ganun din, naka-livestream pa rin po sa ating mga social media pages. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Ang iyong kaligayahan nakabase sa iyong mata at kung paano mo tinitignan ang mga bagay-bagay. Kung hindi ka marunong tumingin sa puso, kung hindi ka marunong tumingin ng liwanag, at hindi ka marunong tumingin ng kabutihan, hindi ka maliligayahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at manatiling naglalakad patungo sa gantimpalang iyong inilalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang